Mapapalaban na naman ang team ng Yokohama Bicor laban sa team ng Shinshu Brave Warriors, at kung Shinshu Brave Warriors ang usapan ay ang mga players na una nating mapapansin sa team ng Shinshu ay sina RJ Abarientos at Macho Aquino, mga kilalang apelyido sa larangan ng basketball dito sa Pilipinas. Bago ang mga players na makakamatch up ni Kai Sotto sa team ng Shinshu at sa loob ng paint ay tignan na muna natin kung saan nga naging consistent si Kai sa kanyang laro. Sa offense ay maganda ang ipinakita ni Kai Sotto, sunod-sunod na double digit ang kanyang score sa bawat laro. Hindi nawawala ang kakayahan niya na makagawa ng score laban sa mga import na nagbabantay sa kanya, at maganda ito dahil na rin sa masasabi natin na consistent nga itong si Kai Sotto sa kanyang opensa. Narito ang nagawa ni Kai Sotto na puntos sa kanyang apat na magkakasunod na laro, dalawang 10 points laban sa team ng Ibaraki. Back-to-back games ang nangyari dito, 11 points laban sa team ng Alvark Tokyo at 28 points naman laban sa team pa rin ng Alvark Tokyo. Back-to-back games ulit ang naging labanan ng magkalabang teams. Consistent nga itong si Kai sa opensa, at narito na muna ang opensa na nagawa ni Kai Sotto sa kanilang mga huling laro. Gusto natin yung intensity ng laro ni Kai sa karamihan ng kanilang mga laro, pero meron rin talagang laro si Kai Sotto na parang pagod nga ito at nababawasan ang level ng intensity ng kanyang laro. Umpisa natin sa laro nila laban sa team ng Alvark Tokyo at nagpakita si Kai Sotto ng magandang laro dito. Unang opensa niya, mamanggalawan, gustong artehan ng defender pero referee hindi kumagat, hindi nabenta ang acting. Kai Sotto naman pasok ang tira sa loob ng paint. Taas ng pagkakasalo ni Kai Sotto sa bola. Sa pagkakataong ito, mga defenders na malapit sa kanya sa loob ng paint hindi na nakasabay pa Kai Sotto, dinakdak na lang ang bola. Dito naman sinigurado na ni Kai Sotto ang 2 points, follow-up dunk ang kanyang ginawa plus 2 points para sa team ng Yokohama. Yung timing at energy ni Kai sa larong ito ay ibang-iba talaga. Kita naman natin maganda ang reaksyon, mabilis ang desisyon na tumalon para sa follow-up dunk. Posible nga rin na pagod nga itong si Kai Sotto laban sa team ng Ibaraki dahil magkaiba ng konti ang intensity ng laro ni Kai laban sa team ng Alvark Tokyo at bumaba naman ito laban sa team ng Ibaraki. Napa-Euro step pa nga si Kai sa play na ito, lusot sa defender, pasok ang layup. Replay ng kanyang Euro step, laki ng hakbang, maganda ang fake pass at wala nang nagawa ang defender sa eksenang ito. Dito naman ganda ng pag-iwas niya sa defender na naka-establish na nga ng position para sa offensive foul, at Kai Sotto hindi nabangga ang defender. Maganda ang pagbalanse niya sa kanyang katawan para maiwasan ang defender at maipasok niya ang kanyang tira. Dito mismatch na mismatch ang eksena. Kai Sotto na sa loob ng paint, nakakuha ng foul mula sa kanyang defender. Mas maganda nga rin ang galawan ni Kai kontra sa team ng Alvark Tokyo. Kitang-kita yung magandang entry papasok sa loob ng paint. Napakaganda ng play na ito, mataas rin ang pasa. Kai Sotto lang ang nakasalo sa ere para sa isang alley-oop play. Ibang-iba talaga yung level ng intensity ng laro ni Kai laban sa Alvark Tokyo. Mas ganado na gumalaw para makuha niya ang bola para sa mga alley-oop plays. Namimisikal naman si Kai sa play na ito, talsik ang defender. Kai Sotto nagkaroon ng espasyo sa loob ng paint, inilagay na lamang ang bola sa ring. Another lob, another finish. Kai Sotto playing brilliant basketball now. These two guys have the connection. Dito naman Kai Sotto malapit sa basket, pinasa sa kanya ang bola, konting ikot at hakbang, dinakdak na nga ang bola. Maganda ang naging laro ni Kai dito, mas may puwersa sa kanyang opensa at maganda rin ang pagpwesto niya malapit sa basket. Kaya naman ganitong klase ng mga plays ang kanyang nagawa laban sa team ng Alvark Tokyo. Sa eksenang ito, 200 slam para kay Kai Sotto, 28 points ang nagawa niya laban sa team ng Alvark Tokyo sa kanilang first game. Sa second game naman, Kai Sotto pinuwersa ang kanyang unang opensa laban sa Lithuanian center, pasok ang kanyang tira, may kasama pang foul. Dito naman laban sa player ng Brazil, 1-on-1 ang eksena at panalo si Kai sa play na ito. Ginamit ang kanyang malalaking hakbang papalapit sa basket, konting body contact, bumitaw ng pabor na tira, pasok ito para kay Kai Sotto. Advantage play para kay Kai Sotto, nagawa niyang makapasok sa loob ng paint, nagkaroon ng magandang pwesto, pinasa sa kanyang bola, defender wala nang ang nagawa kay Sotto, dinakdak na lamang ang bola. Maganda ang panimula ni Kai laban sa team ng Ibaraki, 3 points kaagad ang kanyang naipasok. Yun nga lang, yung intensity ng laro niya sa loob ng paint ay mapapansin natin na mas mababa sa laro nila kontra sa team ng Ibaraki. Posible na wala sa kondisyon si Kai sa araw na iyon noong nakalaban nila ang Ibaraki, at sa tingin ng commentators sa larong ito ay parang pagod si Kai Sotto dahil ibang-iba nga ang laro niya sa loob ng paint laban sa Ibaraki kumpara sa laro niya laban sa team ng Alvark Tokyo. Sumunod na play natin, Yokohama. Tumatakbo para sa isang fast break, Kai Sotto naman nakalapit sa basket, tatlo ang defender pero maliliit ang mga ito, kaya naman Kai Sotto tumira at pumasok ito. Kahit na nawala ang laro ni Kai sa loob ng paint kontra sa team ng Ibaraki ay nagkaroon naman siya ng isang magandang fade away na tira. Kapag na-develop pa nga ni Kai Sotto ang tirang ito ay sigurado na mahirap siyang mapigilan sa opensa. Sa play na ito, Kai Sotto at Kawamura nagpasahan at naipasok ni Kai Sotto ang kanyang tira. Hindi nga nawawala sa kada eksena ng laro ng Yokohama ang Kai Sotto Kawamura combo. Dito naman medyo malalim ang pwesto ni Kai sa loob ng paint pero nagawan pa rin ni Kai Sotto ng paraan para makaiwas sa depensa ng kanilang kalaban at
at maipasok niya ang kanyang tira. Panay nga rin ang pag-foul dito kay Kaiju at yung iba ay talagang hard foul na nang sa ganun ay hindi makadunk itong si Kai. Magkaiba ng konti ang intensity ng laro ni Kai noong nakalaban nila ang Alvark Tokyo at Ibaraki Robots, pero sa laro nila laban sa team ng Shinshu Brave Warriors ay natitiyak natin na babawi itong si Kai Soto at hindi sila pwedeng magpatalo sa back-to-back games nilang ito sa kanilang home court mismo. RJ Abarientos, Macho Aquino at Kai Soto ang mga Pinoy basketball players na naglalaro rin sa Japan B1 B-League at sila ang mapapanood natin sa araw ng laro Shinshu Brave Warriors laban sa team ng Yokohama. Sa opensa naman ay maganda pa rin ang ipinakita ni Kai sa kanilang magkakasunod na laro, yun nga lang ay tumataas na rin ang expectations ng mga fans at gusto nila ay double-double palagi ang nagagawa ni Kai Soto sa laro na alam naman natin na mahirap nga rin na magawa ito dahil malalakas na mga players ang kanyang nakakamatchup at hindi rin natin alam kung ano ang kalagayan ni Kai Soto at pwedeng hindi maganda o wala sa 100% ang kalagayan nito sa ilan sa kanilang mga laro at nangyayari talaga yan sa mga players o manlalaro. Dito naman sa laro nila laban sa team ng Shinshu Brave Warriors ay nakikita natin na mas malakas na Kai Soto ang mapapanood natin sa larong ito.